evening, Lods Webs. Yan. From 4,200. Okay. Anyway, sabi nila, tomorrow guilds will be open. I'm pretty sure na nabasa nyo yun, no? Guilds will be open, and then at the same time, sinabi rin nila na yung meron silang gagawin sa whitelist feature. Kasi right now, di ba, paano ba yung system ng whitelist? Magpapa-request muna, and then later on, i-accept ni guild leader. After ma-accept, whitelist, no? So, binanggit rin nila doon na meron daw silang babaguhin doon. So, I mean, very general lang, they will change. Pero, di nila binanggit specifically kung ano yung babaguhin nila. So, yun yung mga bagong binanggit, no? Tapos, doon din sa discussion na yun, di ko alam kung doon sa tweet na yun or yung earlier pa, sinabi niya na yung point daw or yung purpose pala ng bonding curve is para hindi masyadong expensive yung pagsali sa guild. Okay? Yun daw yung point ng bonding curve. And right now, obviously, hindi naman talaga yun yung point, di ba? Hindi yun yung point when they introduce the purchasing of shards sa top 20. Feeling ko hindi yun yung dating sa mga tao na yung bonding curve na yan, nandyan yan para mahirap yung entry. Because 'di ba, kahit 101 yan, nakapansin niyo dumoble pa, naging yung iba, 'di ba? Umabot pa ata ng 400. Ano na ba highest ngayon project? Umabot pa ata ng 400, no? So, hindi totoo yung sinasabi nila na ang purpose talaga ng bonding curve is para hindi mahal makapasok kasi ang daming kumagat, guys, no? Hindi yun, 'di ba? Hindi yun yung kaya natawa nga ako, sabi ko, 'di ba, sinabi nila ang point daw nung pero market na kasi yung kumikilos eh. I mean, yan yung expectation nyo, I guess. Pero sad to say, no, hindi yan yung ginawa ng market, no? Parang ang layo ng expectation reality. Tapos sinabi pa nila na ang should be entry point natin ay parang 10 to 20 pixels. So syempre, 'di ba, yung mga guilds na part ng top 20 ang layo naman nung binigay niyang starting na yun. So naging starting natin which is 101. Okay? At dahil nga binanggit nila yan, parang naalala ko ulit yung naging tweet nila before saying na parang ini-encourage nila yung mga guilds na gumawa ng sub-guild. So ngayon parang ini-echo nila na magkakaroon ng sub-guild. Pero right now, yung BCH ba meron ng plan of making sub-guilds? Wala pa rin, guys, no? Kasi nga, going back to our statement last time, although hindi ko pa ulit na bring up, no? Hindi kasi namin ma-visualize kung anong gagawin namin when we start making sub-guilds. Like, ano yung purpose? Kasi mas maganda siguro kung may purpose, like ano ba gagawin natin dito? Right now, sobrang daming question mark na syempre parang it's a safe move rin na to wait until we have enough information kasi malay natin, 'di ba? Magkamali tayo na dapat pala hindi ganito kasi ayan na naman, gumawa ng bagong guild, may mga tao na naman, nagbayad na naman yung mga tao, tapos later on, gagawa na naman ng guild, tapos sali na naman yung tao. So, parang nasasayang lang, guys, no? Nasasayang lang unless nga umabot tayo sa point na we can justify. So, purpose-wise, di ba, anong purpose natin sa paggawa ng guild? Like, may mag-guild, no? So, pangit naman na in the future, we will be seeing multiple guilds like yung BCH na yan, gumawa ng 20 na guild, no? Isang araw, gusto nila ganito. Tapos, nag-update sila, gumawa ng 2 bagong guild. Gawa ng guild, no? So, maganda siguro kung may purpose muna. Di ba? Hindi yung parang we make and then bahala na. Okay? So, yung sub-guild, still to be revisited. Babalikan ulit natin yan. So, going back dun sa kanina, 'di ba, sabi nila ang purpose daw ng bonding curve is para hindi expensive. Pero syempre sa case natin,
kahit yung access dun sa pag-purchase ng shard ay exclusive pa rin right now sa mga BCH, medyo tumaas na, di ba guys? No? Starting natin 101 right now, nasa 100. Ay, hindi lang 100, no? Nasa 200 na tayo guys. Okay? So, tayo, nung inintroduce nila yung banding curve, ang idea natin, hindi ka bibili. Hindi yun eh. I mean, yun yung iniisip nila pero hindi yun nangyari. Because ang iniisip ng mga tao, and I believe I speak for most, na bibili sila kasi bibili sila right away because it's cheap. Mas mura. Okay? Feeling ko yun yung thinking ng mga tao. Mura kasi. Like yung pinakauna, 101. Mura yan. Kasi yan yung pinakauna eh. Hindi nila inisip na, I mean, siguro iba, hindi nila inisip na, ay, ang taas, hindi ako bibili. Eh yung iba, di ba? Kita mo naman, parang hindi, di ba? I think I speak for majority kasi tinanong naman yung sa atin, within the community lang, umabot na agad ng 200. Hindi pa rin kasi natin, no, ini-enable yung sa lahat. So, yun na yung nangyari. Di ba? Tapos bigla na lang, parang hindi fair kasi nasa 200 na, and then, mag-tweet siya saying na ito lang dapat yung 10 to 20 lang dapat. So, ba't ganun? Parang hindi naman fair dun sa mga nag-participate na or nagpakita na ng suporta sa mga top 20. So, yun yung siko dapat kahit paano mabi-bring up, no? Kasi if you think about it, 'di ba? Sinasabi na 20 tapos wait lang, bumili ako 200. So, paano yung ganun, 'di ba? Pero going back dun sa AMA namin last time, sabi ko nga, yung shard is a representation of support. Yun yung And sinabi ko rin dun na wala naman kaming promise na binibigay, no? Wala naman kaming gina-guarantee. Pero depending on the need, syempre, you will be given access, no? Sa mga resources, no, ng guild. Tapos yun nga, ang naging concern kasi talaga, although hindi siya bini-bring up sa amin, no, pero feeling ko some of you may be thinking, GH, paano naman yung mga yung mga nasa yung entry point nila is medyo mataas na. Siguro yung iba they don't mind. No problem kasi yung na yan, yung pondo na yan, nilaan ko na yan regardless kung anong mangyari diyan, no problem yan. Okay, so iba ganun, no, pero definitely, yung iba will be thinking of that one differently, no? Na, nako, bababa, no? Bababa yung nilagay naming pera. Or maybe hindi sila aware na ganun yung mangyayari. Kasi, ayun nga, hindi sila ganun ka-educated sa banding curve. Right now, yung number of members ng guild, it will go up. Talagang lagi siyang aakyat, guys, no? Pero alam natin na in the future, yung selling feature will be available. So anong magiging problema? Magugulat guys, no, yung mga shard holder, specifically yung mga medyo mataas na yung entry point. Kasi when people start selling, baka hindi nila alam baka akala nila ang direction is lagi lang umaangat, parang pataasan lang. Hindi guys, no? Pag pwede na magbenta, yung kunwari, right now, we have 209. Bababa yan, guys, ha? Hindi ko alam. I mean, ganun siya. Ganun nag-work yung banding curve, no? Na na-explain na rin namin yan. Bumababa. So, kunwari, from 209, bababa siya hanggang 150. Mangyayari ba yun? Yes. Mangyayari siya. Because once selling is available, kung yung isang shard holder, binenta niya, GH, binenta, may bibili ba agad? Yes. May bibili. Okay? Sino bibili? Si Pixels. Automatic yan. Like, pagka benta mo doon, automatic may Pixels ka agad. Tapos, ang sharing kasi niyan, di ba, hindi ko alam if you watch my video on banding curve din. I always talk about banding curve ulit, guys, no? Yung split kasi niyan is 95-5. So, total of 100. Yung 90, dun mapupunta sa parang treasury ng Pixels. 5% sa guild, no, sa amin, and then 5% sa Pixel team, I guess, or treasury ulit. So, kunwari, pwede na magbenta, pagkapindot nyo ng sell, I believe, mawawala na sa inyo yung shard, you will be getting, Pixels agad, no? So,
ano yung magiging risk nun sa mga nag-enter ng dulo. So it's possible guys, it's part of the risk, no? Although some of you may not care na bumaba, no? Pero 'di ba, for the information of everyone, once na pinindot niya yung mga cell na yan and once the count keeps going down, kunwari, 'di ba, nag-sell na lahat. Ang nagbabayad doon guys si Pixels ha. Pag nagbebenta kayo, kasi pag bumibili kayo, yung portion nun napupunta sa Pixels. Wala nga nababurn eh. Walang burning na nangyari, I guess. So, mapupunta kay Pixels lahat ng binabayad nyo pag nag-avail kayo ng membership. Now, pag binenta nyo, yung pera manggagaling din kay Pixels. Kuha nyo ba yung... Ganun yung mangyayari, guys. So, yung risk, guys, is... again, we cannot control, no? Pero mamaya, meron kaming parang babanggitin din sa side namin to minimize risk for everyone supporting us, no? So, benta. Kunwari, entry mo 200, naging 150. So, kung ikaw mismo, dahil 150 na lang yung remaining, if you decide to sell, nandun na yung starting, yung basis ng pagbawas ng mga yung sa guild fee at saka sa pixel fee, naka-base na sa 150, hindi dun sa time na bumili ka. Okay? Kung bumili ka 200, yes, 200. Pero kung magbibenta ka tapos yung member is 150 na, syempre expect less than 150, like 150, 90% nun. Kasi yung 5% goes to Pixels, 5% goes to us. Okay? So, yun lang guys, no? Yun yung magiging dilemma. Sabi ko nga kanina, some may not be concerned, pero syempre, yung iba, 'di ba? Baka magulat kayo guys, no? Baka magulat kayo na ganun yung mangyayari. Ay, ganun pala yung mangyayari. Hindi ko alam. Akala ko tataas lang lagi. Tumataas lang siya guys kasi purchase pa lang yung available. Talagang aangat yan guys, hindi bababa yan, no? Kahit ilipat ni CryptoCos lahat ng hindi bababa yan kasi wala namang selling ng so be informed, be informed. And then yun nga, so ano naman yung parang magiging kasi yung yung case kasi na ganun, hindi namin siya makokontrol fully. Diba? Parang make sense naman. We cannot control it fully kasi hindi naman kami nag-own ng mga shards, no? May mga bumili na, so once they own the shards, sa kanila na yun. Diba? Yung nasa discretion na nila how they will be handling yung mga shards na yun. Pwede niyang ibenta, pwede niyang i-hold, pwede niyang i-send sa kaibigan. So sa kanila na yun guys, no? Pero sa end namin yung mga kasama ko sa core, yung hopefully yung mga pinagkatiwalaan namin na solid, no? Will be holding. So anong maganda pag holding? So syempre kung karamihan sa BCH will be holding, di ba? Kunwari 200 ngayon. Tapos after maging available yung sell, ang nagbenta lang 10%. The rest, hawak pa rin nila yung shard nila. So mas yung risk, no? Yung risk ng mga tao na nag-enter ng medyo late, although di naman masama yun guys, no? Actually, I'm actually surprised na yung ibang tao is willing to pay that much, no, to show their support. Kaya very thankful tayo sa mga ganyan. Pero yun nga, it has a corresponding risk and syempre hindi naman namin papabayaan yun. So yung magiging lang namin is yung fact na all of us will be holding or majority will be holding. Kasi yung ibang guild, di ba, they are very vocal na sinasabi nila, ibibenta namin lahat to. Aangat, ibibenta namin lahat nung sa amin. May iwan yung, ewan ko, di ba? So sa side naman namin, yun yung mabanggit na, mag-guarantee namin na kinda security, no, dun sa mga nag-enter ng medyo mataas. Makakaasa kayo na, hindi siya, it will not go like, babalik like 70, 60. I don't think so, guys, no? Babalik ng 60. Kung umabot yan, guys, papaabuti ko ng 100 yan kasi mas mura na dun. Okay. Anyway, so yun, guys, no? Another thing na magiging
security rin no, sa mga kaibigan natin. Kasi diba sila guys sila yung nag-i-impose ng idea na 10 to 20 membership, tapos ikaw, wait lang, 200 to ba't ganun? Diba? So another security is, as you know guys, yung BCH naman, right now, no, is exclusive pa lang sa mga BCH members. Okay, so although hindi naman ako nag-expect too much, no, pero when we open the guild, we believe no na maybe we can further increase our number. So syempre, ang advantage ng mga exclusive is nauna kayo sa kanila kasi sa kanila sarado pa So once pumasok sila, then syempre mas mataas na yung presyo nyon and nagkakaroon ka na ng a little parang safety, like meron ka ng safety na matatawag no. Every time na merong taong magiging member after you, which is yung sa labas na. So, yun. Again, hindi rin naman mo control yan. We cannot say, pero it's possible, no? Or kunwari, habang yung iba nagbebenta, merong taga-labas na if BCH reach this certain amount, no? Pag umabot siya ng ganitong amount, I will get one. May mga nakaabang din 'Di ba? May mga nagsasabi na medyo mahal ngayon, pero pag umabot 'yan ng ganito, kuha kami isa. Kuha kami dalawa. Okay. So that's another, no? Syempre, hindi ko alam kung naabangan niyo ako sa stream ko. I'm slowly, I'm already doing like a multiplier. Okay, like pag may giveaway ako, actually I always make sure na may giveaway na lang ako every time I do a Pixel stream. So bibigyan natin ng multiplier yung mga winners to na also part of na also holder of a shard. Ayun pala. Okay, so holder ka na shard, you win in my stream, you get times 2. So for example, 25,000 na coins, dahil shard holder, I'll give you 50k. Diba? Nagkaroon tayo ng giveaway dati, diba? Yung cooking mix sana, kaso ang hirap pala ibigay, no? Nag-promise ako ng 2.5. Sabi ko, sige, coins na nga lang. Ang hirap. Kayo na lang bumili. Okay? So, tinamad na rin tayo, no? Pero, yeah, ganun yung magiging idea natin. And syempre, no, ini-improve rin natin yung user experience dito sa Discord, no? Nakakatuwa nga na-appreciate ko talaga yung appreciation din ng mga tao dun sa ginawa naming matingkad, no? Matingkad na role, no? Napansin ko ilang beses ilang beses binanggit ng mga tao na wow, ang ganda. Flex, meron pa ako nabasa, flex ko lang yung badge ko, badge. Okay, so salamat. And then ito rin. Kasi wait lang, kailangan na bang banggitin to? Okay. Tapos magkakaroon din tayo, of course, no, possible rin tayo magkaroon ng exclusive raffle, no, para sa mga shard holders. I don't know, wala pang hindi pa siya napag-uusapan, pero madali naman siyang i-implement, no, lalo na kunwari monthly basis lang. Kung weekly, we'll talk about it, medyo mahirap pag weekly. Pero kung monthly siguro madali siya. Okay, kasi may pool of funds naman yung mga core members na hindi kailangan galawin yung hindi kailangan galawin treasury because hindi namin ginagalaw talaga 'yon, no. Since nasimulan na malagyan yun, never pang nagalaw yun. It's just there. Now, speaking of treasury, no, siguro maganda na rin i-bring up to, although hindi naman talaga siya related sa banding curve, no. Kasi, di ba, GH, you always say na you will be pooling funds for the guild to be able to acquire its, ano ba yan? A community land, no? Yun yung shinare namin, community land. Yung iba, goods. Pero iba, wait lang, GH. What if, for example, no? Naka-acquire nga kayo ng mga ganyang resources. Tapos, eventually, yung core team magde-decide na mag-dissolve. Di ba? Possible yan. So, ano na mangyayari? Ano na mangyayari dun sa community fund na baka may anong plano niyo diyan? Meron ba kayong what's your
What's your plan? Okay, so maganda sabi ko na sa kanya, actually magandang question yan. So pag gano'n naman yung case, kunwari magdi-dissolve. So mangyayari, dahil community yun guys, ang mangyayari, for me, ito yung tamang gawin. Ibenta yung lahat. Yun yung tama guys. No? How can you split that land? Diba? How can you split that? So ibebenta nyo yun. Tapos kung ano yung proceeds based on your ownership or based on the percentage that you have dun sa guild. So paano percentage? Yung number of shards. Kunwari, magdi-dissolve na yung guild tapos 100 na lang yung mga tao. Kunwari, gano'n na lang. Nag-uusap na sila, ay, magka-close na raw. Sige. 100 na lang yung members. So yung iba, nagbebenta na, no? Binibenta na nila yung shards nila. Kunwari, binili ni GH. Tapos, natapos na lahat. Ang hawak ko, 50 shards. Tapos, the rest, tigi-isa. So, ano mangyayari pag na-dissolve? Siyempre, based on ownership. Yung iba, umalis na eh. So, kunwari, binenta lahat. Ang proceeds, 500,000. Sample lang 500,000. So, dahil nung nag-snapshot kami, nung nag-dissolve na, is ganun yung hawak, siyempre, saan yung 50%? So, parang ganun yung idea, guys, no? Para mag-snapshot lang, pag nakuha na yung snapshot, based on ownership, yun ay ibibigay. Pero parang sobrang ano na yun, ano? Sobrang layo pa siguro. Parang hindi nga mangyayari, guys, eh. hindi nga mangyayari. Pero na-bring up, so sabi ko, sige, ito, I think yan yung fair na gagawin, eh. Kasi community, syempre, dapat ibigay mo sa community rin. Pero syempre, pag tinanggal mo yung shard mo, hindi ka na magiging part nung ano. Kasi diba, it's because of these shards kaya naging able yung pag ano. Diba? It's the market transaction eh. Yun yung nag-enable na makakuha ng pondo yung guild for the purchase of that one. So if you let go of that for profit, sabihin, nililipat mo sa ibang tao yung opportunity na dapat sa'yo. Anyway, yun lang naman, no? Kung yan yung question, yan yung sagot natin. Pero I think that's fair. So, yun. Sa end ng BCH, number 1, we will hold. Okay? We will hold. So, yung hawak ni Cryptox, ang dami nun eh. Yung iba nga, sobra pa eh. Sobra pa yung nabigay niya dun sa iba sa amin. So, right now, kay Cryptox pa lang, may 50 eh. Tapos kami pa. Ilan kami? 13 kami. So, may 12 pa. May kanya-kanya rin kaming shards. Tapos, so far, guys, 10 pa lang nabibigay namin. Lahat yun, pinapaniwala namin trusted. So, do you think they will sell? Possible. Worst case scenario, 50% sa kanila, they will sell, no? Pero, I believe, more than half, they will be holding to their membership unless meron silang extra. Diba? Tapos, yun nga, we will consider, no, although wala pa kaming schedule, opening the guild to everyone. Kasi, pakiramdaman yan eh. Pag naramdaman namin na medyo mabagal na, medyo mahirap na to. Medyo mahirap na tong entry na to para sa mga BCH. So, let's start opening the guild to everyone na. Okay, ang importante, nakapasok na yung dapat makapasok. Now, if they let go of their shards, no, which is a representation of support, although yung shard is a thing na nagre-represent ng support, hindi naman siya like exclusive, no, dahil lang doon. 'Di ba? Hindi naman ganoon yung case namin. Pero that's how they explained it eh. Pag may shard doubts, support, 'di ba? So, yun. And then, yun nga, we will be giving raffles din para somehow, 'di ba? Kasi may budget naman talaga tayo. Pero syempre, hindi yung treasury, guys, ha. Yung sa amin yun, ha, sa amin. Hindi treasury, sa akin, okay? Kunwari ako, sa akin. Hindi sa treasury, hindi gagalawin yun. Sabi ko nga sa inyo, pang land yun, guys, 'di ba? So, hindi gagalawin yun. Tapos, yun nga, whenever I do streams, so, if a shard holder participate, so yun, magbibigay tayo ng extra para, you know, to give like more privilege, no? So yun nga rin, dito rin, di ba? We're giving better role, mas maayos na role, mas maangas, no? Parang mas may dating na role. And then, we'll think of other things pa moving forward. Okay?
So yun, yun lang naman talaga guys. Actually, yun lang yung plano kong i-discuss, no? And this is to show that we care. Kasi pwedeng, tapos baka kasi mangyari, magkakasisihan. So kasi bumili ka ng 200, taas-taas na yan. Grabe, no? So hindi naman ganun, no? Kasi kami, when we opened the purchase of shards, hindi namin alam na yun pala yung gusto nila mangyari na 2020. Malay namin. Tapos ngayon, kung kailan we already reached this point, 200, tsaka nyo sasabihin, 10-20, we expect a guild with 20 members. So, wait, sige, seryoso ka? After you let us like do what we want, okay? Ngayon mo sasabihin na ganyan pala yung gusto mo mangyari. Kung gusto nila ganun yung mangyari, they should have limit the guild member count, no? So hindi talaga yung banding, yung purpose ng banding curve is hindi pigilan yung mga tao na sumali. Hindi niya napigilan. Kung gusto nilang pigilan, dapat nilimit nila yung number of members na makakapasok. Wala. 'Di ba? Yung iba nga 400 na ba? 500 na ba? Tapos sabihin nila, 'di ba, so pag 500 na, magkano magpa-member doon? 500 pixels. 'Di ba? So shoutout sa 69 na audience, inabangan ko yung 69. 'Di ba? So 500 na. Tapos nung 500 na, sabihin nila, "Oy, dapat ang pa-membership dapat 10 to 20 pixels lang ah." Ngik. Alam mo 'yon? Tapos gusto nila dapat 20 lang daw yung members ng guild. Wait lang. Ano 'yan? Saan galing 'yan? Saan ka galing, kuya? Sabi ko. Kaya syempre, naisip ko agad yung mga yung mga nag-purchase ng membership namin just recently. Sabi ko, medyo mataas nga 'yun. So, sa end namin, yun yung magagawa namin, no? Okay, yung mga binanggit ko kanina. Alright, so yun lang naman. Wala na. I'm good. Gusto ko lang share, no? Kasi for sure, iniisip ng iba eh. Diba, baka pinabayaan na. Sina GH talaga, nagpa-member, wala man lang ano. Pero bago maging available yung membership namin, guys, nag-AMA din kami, no? In-inform din namin na ganyan yung mangyayari. So, kung ano yung risk appetite nyo, diba? Marami kasing factors, risk appetite, kung gaano ka supportive, yung capability mo financially, kung kaya ba, you have the asset to do it. So, maraming factors naman, and depende na sa decision ng tao na nag-purchase ng membership, yun na yung magiging ano. Okay, so I believe yun lang. Pero umakyat si Lord Slickback. Slickback, meron ka ba babanggitin bago tayo mag-end? Okay na ba? Wala naman, GH. Okay. I mean, nabasa ako dito about sa parang sabi nila parang madami na daw aalis kasi may baka daw may mga hindi afford yung membership, ganun. Yes. Ano sa tingin mo, GH? Parang ano yung opinion mo about dun sa mga DCH na hindi afford bumili ng membership sa atin? Okay. Right now, ang pinaka magandang gawin muna for them is to wait. Kasi nga, I'm pretty sure inaabangan nyo na yung sub-guild. Kaso nga lang, wala pa kasi kaming ma-derive na benefit. I mean, we can start doing like 10, tapos gawin natin dito. So baka magkagulo-gulo din, guys, moving forward. So wala namang mawawala if we start late. May mawawala ba kung late na gumawa ng sub-guild? Hindi naman tataas yung presyo. Hindi naman tataas yung presyo eh. Like, sabi nila, sige. GH, ang naano ko dito, parang membership is a privilege pa lang, 'di ba? Kasi kahit naman bumili ka ng guild membership sa BCH, para ka lang din shareholder, 'di ba? Tama? Hindi ko sila ine-encourage na bumili, pero mas iniisip ko yung parang progression ng mga bagong players na hindi sila mabigatan na, kailangan ko bumili ng guild membership para may ganito, ganyan. Kasi magkaiba din naman yung
may guild permission, tsaka yung shard holder lang, 'di ba? Tama naman. Tama. Uy, Parang special shoutout siguro kay Lods Praki. Good evening, Boards. Salamat, salamat. Dito ka pala. Thank you, thank you. Thank you for being part sa ating mabilisan lang naman, no? Discussion ng bonding curve. Salamat, salamat, Boards, Praki. Thank you, thank you. tsaka GH, ang naging idea ko kasi parang siguro sa mga shard holder natin, magkakaroon din sila ng parang privilege or parang may advantage sila compare sa wala. So, kunyari, magkakaroon tayo sa lahat ng mga shard holder, may giveaway sila and pwede din tayo maglagay sa mga non-shard holder na loyal BCH, yung mga nandito din sa community natin ng giveaway. Pero, yun nga, parang, syempre, sa mga shard holder, parang mas okay yung mga giveaway nila, like, mas maganda yung mga prizes or sa event, ganun. Diba? Pero almost halos parehas lang, pantay-pantay lang din tayo dun sa community. So, yun nga, dahil na-bring up kanina yung parang affordable na membership, yun nga, we will revisit no yung paggawa ng sub-guild. Pero right now kasi, purpose-wise, di ba, hindi pa natin ma-spell out. Kasi pangit naman na like gagawa tayo ng sub-guild kasi gusto natin ng sub-guild. Pero parang mas maganda 'di ba kung gagawa tayo ng sub-guild kasi ito yung gagawin natin. Ito yung agenda natin. Kasi minsan nakagawa na tayo ng guild tapos yung mga tao, uy, affordable to, so lahat tayo magpapa-member ulit doon. So another spending. Tapos pag medyo marami na, ito na naman si gawa ulit tayo ng sub-guild kasi mataas na doon, may 100. So tara, gawa ulit tayo. Tapos the next day, 100 na naman. Okay, gawa ulit tayo sub-guild. So tuloy-tuloy na sub-guild, guys, no? So mas maganda siguro kung magkaroon muna tayo ng vision para doon sa magiging sub-guild. Para kunwari, sige, gagawa tayo ng sub-guild tapos 20 members lang. Talagang kahit gusto ng iba, 20 lang talaga kukunin namin kasi ito yung purpose ng guild na yun. Okay, kasi if we start like making another one, na ako hindi ko sinasuggest, yun na ba, aabot na naman tayo sa point na 100. Tapos, magko-comment yung mga tao, ang mahal. Gagawa na naman ng bago. 100 na naman. Okay? So, I hope you understand, guys, kasi for me dapat mas informed muna. Kasi kagaya nito, like you already reached 200, tapos they will tell us dapat pala 10 to 20 lang dapat yung budget para sa membership. What? Sobrang layo na natin. Okay. So, yun lang, guys. Wala naman na. There's no more from me na. Yun lang naman. Ayoko nang ubusin sayangan yung oras ng mga kaibigan natin. So, yun lang. Bottom line, we care, no? We care. Yung mga nag-avail nung medyo mataas na membership, binanggit ko naman yung mga points kanina. Again, yung we will be holding. Eventually, we will open the guild to everyone. I will be giving like multiplier sa mga shard holders sa mga live stream na gagawin ko. Encourage ko rin yung ibang creators ng BCH to do the same. Di ba? Exclusive raffle para sa mga shard holders. And yeah. And many more siguro pag if we think of others pa, no? So yun din, kunwari yung role, di ba? Role sa Discord. So yan. So yun na, guys. Okay na siguro yun. Salamat for attending. No? Hindi naman to AMA. Sabi ko, discuss ko lang yung bonding curve. Record rin ni Project kasi yung iba, di ba, ang entry point nila ang taas eh. Kawawa naman. Hindi naman kawawa naman, no? I mean, yung iba kasi they don't mind eh. Pero, di ba, yung asset value kasi may risk na it will go down. May risk, guys, no? Not saying na bad decision siya. Pero yung risk kasi medyo malaki dun sa dulo. Oo.
So, yun. Thank you guys. Okay na. Nahihiya na ako. Meron pa ba? Okay, kung wala na guys, again, salamat for attending. I'll see you next time. Magkakaroon kami ng AMA. Hindi ko alam kung kailan. Friday or Saturday. Medyo kasi, medyo kakaiba yung announcement nila lately. Medyo taliwas dun sa nangyayari, no? So, kaya kahit siguro yung iba sa inyo, di ba, nagtataka rin. Kaya sabi ko, gawa tayo ng discussion, maliit lang. Short discussion lang, okay? So, ayun guys, salamat. Thank you. BCH number 1. Yes. Thank you.